ng bayan, maasahan anumang panahon. Magandang hapon po sa ating lahat. Narito ang latest update sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, Abril 32 taon, 25 at sa binabantayan nating low pressure area na kung saan ay hindi pa rin tiyak ang magiging lakas at kilos nito. Patuloy pa rin nating binabantayan ang low pressure area na huling namataan ng Pag-asa sa layong mahigit kumulang 800 kilometro sa katimugang bahagi ng Mindanao at ito ay nakapaloob pa rin sa umiiral na Intertropical Convergence Zone. Dahil nga sa trough o extension ng LPA na ito, asahan pa rin ngayong hapon ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Davao Region at mas magkakaroon ng malawakang pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon o gabi. Pinag-iingat natin ang ating mga kababayan sa nasabing lugar na mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Makararanas din naman ng maulap at may kalat-kalat na pag-ulan ang nalalabing bahagi ng Mindanao at Palawan dahil sa umiiral na Intertropical Convergence Zone. At dahil dito, pinag-iingat natin ang lahat sa banta ng mga flash floods at landslides, lalo na kung may mga katamtaman hanggang sa malalakas na pagbuhos ng ulan. Samantala, dahil naman sa umiiral na easterlies, ay makararanas ng maalinsangan o mainit na panahon ang mga lugar sa Luzon, kasama na ang Metro Manila at ang buong Visayas. Hindi rin naman inaalis ang banta ng mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na ngayong pagsapit ng hapon at gabi, dahil posible ang pag-iral ng mga severe thunderstorms o matitinding pag-ulan na may mga paglidlat at pagkulog. Sa kasalukuyan ayon sa Pag-asa, mababa na ang tsansa ng LPA na lumakas bilang bagyo sa susunod na 24 oras. Ngunit kung pagbabasihan natin ang ECMWF wind model, ay posible itong lumapit at magpaulan sa Mindanao at Visayas area sa mga susunod na araw. Tatawirin nito ang mga nasabing rehiyon bilang low pressure area na may dalang mga pag-ulan. May senaryo rin na bago tumawid o pagkalampas nito sa Palawan, ay lalakas ito bilang isang mahinang bagyo or tropical depression bago ito kumilos ng pahilaga. Dahil dito, pinaghahanda pa rin natin ang lahat ng ating mga kababayan na posibleng daanan ng nasabing LPA dahil posibleng magdulot pa rin ito ng mga pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na yung mga lugar na ilang araw nang nakararanas ng pag-ulan. Base naman sa GFS model, posibleng malusaw ito sa mga susunod na araw at wala nang magiging epekto sa bansa. Samantalang isang potensyal na bagyo pa rin ang nakikitang mamuo sa silangang karagatan ng bansa base sa GFS model sa mga susunod na araw at wala ring banta sa anumang bahagi ng ating bansa. Kung sakaling maging bagyo nga ito, tatawagin itong Bagyong Auring, ang unang bagyo sa Pilipinas ngayong taon. Bagamat matagal pa o malayo pa, marami pang posibleng magbago sa kilos at lakas nito. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Maghanda po tayong lahat. Ito po ang weather update ng bayan. Maaasahan anumang panahon.